Hello po mga katoto! Welcome back po sa aming munting channel, RPTV! Kumusta po kayo mga katoto? Matagal-tagal na po kaming di nag-post ng video namin. So, medyo na-busy sa trabaho tsaka sa buhay-buhay. So, kumusta po yung mga nasa Canada mga katoto? Maganda yung panahon ngayon. So, maaraw. Pero may forecast na mag-snow sa Lunes. So, Lunes, Martes, parang makapal yung snow. Snowstorm daw, sabi. Mag-iingat po tayong lahat. Lalo na dito sa nasa Canada mga katoto, sa mga province na grabe ang snow. So, kung kayo po ay nadaanan ng video na ito, don't forget po to subscribe, like, and share para din sa ganun po ay meron pong mga kapwa nating kababayan na magkaroon po ng inspirasyon para din sa ganun ay pagpatuloy kung ano man ang laban na meron tayo sa buhay. Mga katoto, isa ka rin ba sa katulad namin ni Katoto na naghahangad at matagal nang pinapangarap na magkaroon ng baby, ng anak mga katoto? Wala pa po kaming anak. So, marami pong mga prayers, maraming mga pagsubok na dumating sa amin sa mga bagay-bagay na hindi namin inaasahan na mangyayari. Kaya, hindi binibigay sa amin yung baby, yung blessings. Pero hindi pa kami tumitigil manalangin, umasa, at magpasalamat kung anong meron. 5 years na kaming kasal. Magsi 6 years na po next year. Saka, isa ka rin ba, mga katoto, na nakarinig ng mga iba't ibang klaseng mga tanong kung kailan ka ba magkakaanak, kailan mo pararamihin ang iyong magandang lahi. Yun. At narinig mo na din ba na automatic talagang direct to the point na sinabi sa'yo, baog ka siguro kaya hindi ka nagkakaanak. Diba, ang sakit yun, katoto, na sasabihin sa'yo direct to the point na baog ka. So, alam nyo mga katoto, ang laki-laki ng paghanga ko kay Katoto kasi natitimpihan niya yung sarili niya na hindi lumaban o hindi sumagot or hindi niya i-mind. Although nasasaktan siya, alam ko, kasi minsan nakikita ko yung face reaction niya, lalo na kung may gathering, tapos yung kwentuhan yung mga anak, topic niya ay mga bata, mga baby. Yes. So, syempre kami, na out of place po kami. So, kasi hindi po kami makarelate sa kwentuhan. And then, yung mga iba, nagkasabi na, kailan ka magkakaroon ng anak? Yes. Kailan? So, isa ka rin ba po ba sa ganon? So, kami po talaga ay isa sa biktima ng mga ganong pangyayari. Ganong sitwasyon na kasi sa sobrang tagal na po namin ni Katoto, kahit gustong-gusto na namin na magkaanak. Pero, syempre, ang sabi nga, kung hindi talaga para sa'yo, hindi ibibigay ni Lord. Ibibigay ni Lord sa tamang pagkakataon. Sa tamang oras. Sa sitwasyon. Lahat ng bagay na nangyayari para sa amin ni Commander, merong plano si God. Yes. Kaya alam nyo ba mga katoto kung anong technique? Para na sa ganun ay hindi kayo sumama ng loob kapag meron kayong naririnig na ganun. Na chill-chill lang kayo. Oo, chill lang. Tapos pag-usapan yung mag-asawa na okay kayo, masaya kayo na kayong dalawa lang, happy pa rin kayo. Ang importante, masaya kayong dalawa at higit sa lahat, nagtutulungan sa lahat ng bagay, nagsusuportahan, mag-open. Open ka sa partner mo. Kaming dalawa ni Commander, pag may nararamdaman siya, may hinanakit siya, kwentuhan, yung banding nyo mga katoto. Sabi ko nga kay Commander, nagtatanong siya sa akin, bakit hindi ka ba naiinggit? Hindi ka ba nagagalit sa mga taong ganyan? Sabi ko, bakit ako maiinggit? Bakit ako magagalit? Anong magagawa ko, di ba? So, hindi ko naman control yung isip ng tao. Kaya, yung control ko, yung sarili ko, yung emosyon ko. Bakit ako magagalit na wala naman, kung magagalit ako, wala naman kapupuntahan ng maayos. So, bakit kami sabi ko sa kanya, enjoy ko lang yung buhay na meron ako na kasama kita. Sabi ko kay Commander, masaya na ako na binigay sa akin si Commander. At siguro, syempre, magiging mas masaya kung may baby, di ba? Yes. Pero, syempre, hindi pa tayo pinapalad. So,
kailangan natin gumawa ng paraan na sa ganun ay maging masaya tayo at hindi tayo maapektuhan sa inggit or sa selos na nararamdaman natin dahil yung iba ay meron at tayo ay wala. So, kukwento lang namin ng konti kung bakit kami nagkaroon, hindi kami magka-baby, naging struggle sa amin na mabuo. Actually po, nag-silent fighter po kami. Talagang kaming dalawa lang po yung lumaban sa problemang yun, sa pagsubok na yun. Yes, hindi namin pinaalam sa lahat, lalong-lalo na sa social media. Kahit po, meron naman po kaming YouTube channel na ganito na pwede naming sabihin lahat entire ng buhay namin. Pero pinili po namin na i-keep muna hanggang po dumating yung pagkakataon na ito na we are ready to share na po para nang sa ganun po ay magkaroon po ng inspirasyon ang bawat couple na nais pong magkaanak pero hindi po napagbibigyan sa ngayon. So, alam nyo po ba, nung time na nagsama po kami ni Katoto is 2 weeks lang po yata na magkasama kami. And then, kinasal na po kami. So, nung kinasal po kami, marami po nagsasabi na pinakasalan daw niya ako kasi dahil buntis na po ako. But unfortunately, hindi naman po yun ang reason kung bakit. So, nagsama po kami hanggang po sa dumating po. Siguro after 4 months ng pagsasama namin, nagkaroon po ako ng sakit. At yung sakit na po yun ay isa sa malaking factor kung bakit po ako hindi magkaanak. Kasi po, nagkaroon po ako ng sakit na endometriosis. Kung malalaman nyo po or isa-search nyo, yung endometriosis ay same lang po ng PCOS dyan po sa Pilipinas. Na nagkakaroon po ng block o binablock niya o pinapatay niya yung sperm cell na pumapasok sa uterus ng isang babae para nang sa ganun ay makabuo ng baby. Napapatay na nabablock niya. Hindi na makapunta mismo dun sa pupuntahan niya. So, hindi siya mabubuo. Doon pa lang sa daan niya, pinapatay na siya. So, yun po yung naging reason bakit hindi po kami magkaanak. At nung 2020 21 yata o 22. Noong 2022 na find out po namin na meron po akong ganung sakit. Pero pasalamat pa rin po ako dahil hindi po siya cancerous. Yun. So, yun po yung malaking... Sabi ng doktor dati, nung nagpa-test po si Commander, sabi niya, nangamba siya kasi medyo malaki na, dalawa daw malaki. Ngayon, sabi, tinest niya, agaran, urgent daw yung pagtitest kasi baka cancer or hindi nila malaman kasi parang malaki na daw siya. So nangangamba sila kasi yung health nga ni Commander baka cancer. Yes. Lagi namin pinapanalangin na wag naman sana na malampasan namin to at matagal yung pagsasama namin ni Commander. Yun. And FYI lang po, hindi po lahat po ng mga may endometriosis ay bumubukol yung tiyan. Hindi po lahat. Sa akin po kasi lumabas talaga. Kaya na-find out po namin na meron po akong endometriosis. So, kung hindi kapag po yun... Kapag umihiga si Commander, yung isang part niya dito, medyo mataas. Yes. Kumbaga, ganyan siya. Hindi pantay. Oo, hindi pantay yung yung tabingi yung tiyan. Malaki po as in. So, so nung na-find out po namin yun, dito po sa Canada, hindi po ganun kabilis magpa-opera. Kung hindi naman po urgent. Like yung situation ko po, as merong endometriosis, hindi po agad-agad na naoperahan. Kumbaga, naghintay pa ng kung kailan yung doktor ng na available para mag-opera. So, umabot po siya ng 1 year. Bago ma-operahan. Yes. So, yung time na yun, yung simula nung naramdaman niya, yung sakit na yun, hanggang sa na-find out na may endometriosis siya, hanggang sa bago ma-operahan ng 1 year, struggle talaga yung pagsubok talaga ang nadatnan namin noon. Lalo na si Commander, yung pakiramdam niya sa sarili niya. Hindi siya makaupo ng maayos, hindi niya maiangat yung paa niya. Yes. At pag nireregla ako is as in hindi talaga po ako makatayo. As in sobrang hirap. Magapang talaga. Kaya kinonsern po namin yun sa doktor. So nag-advise ang doktor na patigilin yung regla ko. So, yung sa loob po ng 1 taon na mahigit, hindi po ako niregla.
Kasi meron po akong gamot na ibinigay ng doktor ko, yung OB, na wag muna akong magregla. Kasi the more na nire-regla ako, the more na dumadating ang regla ko, yung monthly period natin na mga babae, mas lalong dumadami yung mga dugo o yung mga patay na dugo na nagbablock. Pinapatay niya yung sperm cell para makapasok sa loob. So, ang in-advise sa akin, para maiwasan yun na dumami ng dumami, stop muna natin yung menstruation. So, hindi po ako nag-mens ng loob ng 1 taon or more than 1 year na walang menstruation. So, napakahirap po yun, no? So, yun. Pero, syempre, tipid po sa napkin. Pero yung pakiramdam na, syempre, hindi normal, di ba? At may nararamdaman, habang papalapit yung operasyon ni Commander, talagang panalangin ang naging sandata namin. Ang naging pinanghawakan namin. Yes. And sabi ko naman sa kay Commander, matanggal lang yun, endometriosis. Okay na ako. Kahit na hindi ako magkaanak, kahit na anong mangyari, basta walang nararamdaman si Commander, okay na ako doon. Yes. And nung ooperahan po ako, sinabihan po ako ng doktor na merong possibility na matanggal yung matres ko o yung aking uterus. So, meron ng chance na once na natanggal na yung uterus, wala nang chance na magkaroon pa ako ng anak. So, there's no way na para magkaroon ng anak na normal or yung maglabing-labing kayo. Yung natural process. So, binigyan naman ako ng ibang option na pwede daw kaming mag-IVF kung sakali na matanggal. So, noong 2023, mga April, dun po ako na-operahan. So, nung na-operahan ako, sobrang hirap po kasi after ko pong ma-surgery, hindi naman po ganun kalaki yung inopera. Kumbaga, ang ginawa lang is yung parang binutas-butas po yung tiyan niya. Yes. And sobrang hirap ba yun? Po. 5 butas? 5 butas dito dun sa may tiyan ko na tinanggal talaga siya. And laking pasalamat ko po talaga na after po ng operasyon, good news po dahil po hindi po natanggal yung aking matres o yung aking uterus. Wala pong naapektuhan doon. Lahat po is clear. So, ang natanggal lang is yung nagbablock na para harangan yung sperm cell. Yung para magkaroon kami ng anak. And then, after po ng operasyon, nag-hope po kami na magkaroon na agad ng anak. Dahil sabi po ng doktor, after ng surgery, pwede na kayong magkaanak. 99.9% magkakaroon kayo ng anak. But unfortunately, hindi po nangyari. Hanggang po dumating yung hanggang ngayon, na marami pa rin kaming naririnig na kung ano-ano na kesyo ano pang ginagawa namin. Anong ginagawa namin? Ano bang ayaw ba namin daw magkaanak? Tapos sabi, mag-ampun na lang. Yes. Maraming mga tukso na naramdaman namin na ano sa amin, naranasan namin. Yes. Hanggang sa lumapit na rin ako sa isang kakilala na katulad po din namin is nahirapan din magkaanak. Pero laki din nilang pasalamat kasi nagkaroon sila ng anak dahil sa tulong ng isang doktor po dito sa Canada. And tinry ko po na kunin yung contact number and then nakipag-communicate po ako sa kanya hanggang pumunta po ako sa office niya at kinausap niya kami na kung willing daw po kami, gaya po ng sinabi din ng mga doktor na willing daw po kami na mag-IVF. So ako po pumayag po ako, yes, sabi ko. Pero nung umuwi po kami, galing po sa ospital, galing po sa clinic ng doktor na nabanggit ko, is sabi ni Katoto, ayaw daw niya na mag-IVF kami. Kasi kung ibibigay daw po ni Lord, ibibigay ni Lord sa amin. Kung hindi, it's fine. It's okay lang daw po na kaming dalawa lang. Ang importante, masaya kami at magkasama at higit sa lahat, nagkakaintindihan kami. Kahit na sinasabi ng iba na happy family daw is with child. Pero kami, dahil wala kaming anak,
siguro, ang isip nila, we are not family kasi dalawa lang kami. So, alam niyo yun, napakasakit po. At hindi ka, parang, you're not belong with others na merong mga family, di ba? Na may mga anak. So, dahil couple kayo, para kayong jowa lang. mahirap yung ganito na tampuhan ng tukso, parang ganun ba? Pero, ginawa namin yung motivation sa sarili namin para magtulungan at itry namin abutin yung pangarap namin habang wala pa kaming baby. So, nagtry kami nagpundar ng kung anong mga pwede. Hanap ng magandang future. Alam niyo yun, yung mga reason na pag may anak ka na is talagang gagawin mo yung lahat kahit mapalayo ka pa sa anak mo. Diba? So, yun yung binigay siguro sa atin ni God na para sa amin po kasi may reason kung bakit nangyayari ang lahat. Yes. Bakit nauuna to? Bakit hindi pa nangyayari yung pinalangin mo? Bakit ganito yung nangyayari ngayon? May plano. May plano si God, mga katoto. Yes. So, and then, Siyempre, hindi kami nawala ng pag-asa na magkaroon ng baby. Yes. Nung the other day po is, na-delay po ako ng 2 weeks. Na-delay po ng 2 weeks. Actually po, lagi pong nangyayari to. Nadidelay. Irregular po talaga yung aking menstruation. So, talagang parang nakakapawalang gana. Ikaw ba, Katoto, naranasan mo na din ba yung na-delay ka ng 2 days? Tapos 3 days, hanggang umabot ng 5 days, 10 days. Tapos nag-hope ka. Ilang beses ka nang bumili ng pregnancy test? Tapos wala. Pero in the end, puro negative. Yeah. Di ba ang sakit-sakit nun? Yung talagang gustong-gusto mo na magkaanak pero bakit hindi ka na pagbibigyan? Bakit yung iba anak ng anak, wala naman silang, ayaw naman nila. Alam niyo yun, dumadating yung point na nagtatanong ka na, kino-question mo na yung lahat, na bakit sila, ayaw naman nila, iniiwan nila yung mga anak nila, inaabandon na nila. Bakit still, binibigyan pa rin sila. Bakit kami na gusto namin magkaanak, wala pang anak, hindi pa gusto na namin, willing na kami, ready na kami, pero bakit hindi pa rin kami binibigyan? Diba? Ang sakit-sakit sa pakiramdam. Pero alam niyo ba, mga katoto, it's a good news. Good news! Yes! The other day po, nag-pregnancy test po ako without katoto. Hindi niya alam. Without, absent siya nung time na yon. Nasa trabaho po ako noon. Kasi gusto ko ako lang yung masad muna sa umpisa. So, nag-pray talaga ako na kung para sa amin, please ibigay mo na. Kung hindi para sa amin, huwag mo na akong paasahin pa. Pareglahin mo na ako on time. Huwag mo na akong anuhin. Kasi si Commander, mga katoto, 2 weeks yata siyang delay. 2 weeks na siyang delay. Pero iba yung pakiramdam ko nung time na yon na bakit parang may something na nasa loob niya na yung parang nangungusap yung baby sa akin. Yes. Iba yung delay siya nung dati pa na nararanasan niyang delay siya at saka yung time na ngayon. So sabi ko sa kanya, subukan mo mag-pregnancy test, subukan mo. Sabi niya, hindi na ako aasa. Sabi niya, kung bibigay. Tapos syempre sabi ko naman sa kanya, at least okay lang. Sabi ko na at least naramdaman natin na naging excitement tayo ng 3 days, 4 days, naging masaya tayo, na excited tayo, na naging positive. Kung maging negative man, at least okay lang kasi naramdaman na natin na negative dati. Ngayon, nag-pregnancy test siya na wala ako, mga katoto. Yes. So, yun, nung nag-pregnancy test ako. So, yun guys. Ngayon po ay na-delay po kasi ako ng 14 days na. So, hindi ko alam kung pregnant na ba ako or hindi. Kasi, regla ko pa iba-iba. So, hindi ko alam kung buntis na ba o hindi. Pero, try natin kung buntis ba. Kasi, matagal na din naman namin inaasam to. Pero, syempre, masaya-masaya kami kung magiging positive nga itong pregnancy test na nabili natin. So, bumili po ako ngayon. Wala po si Katoto. Titignan ko kung pregnant ba ako o hindi. And then, kung pregnant, syempre masaya-masaya ako at isa-surprise natin si Katoto. So, ito na guys.
Pregnancy test ako. Sabi ko na yun! Totoo ka? Sabi ko na gawin! Sabi ko na gawin! Then, yun po mga katoto. Di ba? Na-prank si katoto. Ano siya mga katoto? Sobrang sayang-saya ko ng time na yun. Hindi ko may paliwanag mga katoto yung saya ko. Break time ko yun, umuwi ako 30 minutes. Then, bumalik ako sa trabaho ko nang nakangiti. Masaya ako talaga. Yung parang ang gaan ng pagramdam ko. Yes. Tapos, alam mo yun, yung excited talaga ako. Yun pa lang, pregnancy test pa lang siya. Na-appreciate ko na bless ako mga katoto. Kaming dalawa ni Commander. And then, eto po. Yung resulta ng pregnancy test. So, mga katoto, sa lahat po ng mga katulad namin ni katoto na naghahangad na magkaroon ng anak at hindi pa nabibiyayaan. Wag po kayong mawalan ng pag-asa, manalangin po kayo palagi, magtiwala kayo, at wag kayong Susuko. Yes, wag kayong magpapatalo sa mga naririnig ninyo. At wag po kayong gagawa ng kalokohan para nang sa ganun ay maibsan yung nararamdaman yung sakit. Mas maganda po kung magkasama kayong mag-asawa na magkasama. Na laban sa buhay mga katoto. Kayong dalawa lang magtulungan at mag-intindihan. Yes. Huwag niyong pansinin ng mga nakapaligid sa inyo, lalo na yung mga tukso, mga negative na nakapaligid. Huwag niyong hahayaan na masira yung relasyon niyo. Yes. At sa mga kapwa naman po natin na mahilig mag-comment mahilig mambuli or yung mapagtanong or yung sinasabi nila na cross the line na. Yung kung makapagtanong is wagas, sana naman po maging insensitive po tayo. Isipin po natin yung nararamdaman ng ating mga kapwa na hindi porket wala silang anak is baog na sila. Or may mga pag-asa. Yes, may mga reason din yung mga couple bakit hindi po sila nagkakaanak. Unang-una po dahil bago pa lang sila. Pangalawa, ini-enjoy pa nila yung kanilang pagsasama, kanilang bilang mag-asawa na wala pang anak. Or baka meron silang pinagdadaanan na hindi natin alam. Na kahit gustuhin man nila, wala silang magawa. So, sana po ay maisip lang din po natin ito na hindi po tayo pare-parehas ng kapalaran. Kung meron kang anak, pasalamat ka na ikaw meron ka at yung iba wala. Na gustong-gusto nilang magkaroon ng meron ka pero hindi nila nakukuha. Huwag nyo pong gawin yung chance na yon na pagkatuwaan dahil hindi nyo po alam kung ano po ang nararamdaman ng bawat isa, lalo na po sa couple na alam ninyo na walang pag-asa na magkaanak or nalaman ninyo na totally talaga hindi sila magkaanak or baog. Sana intindihin natin sila at maging open-minded ba? Yes. Open-minded sa mga sitwasyon ng bawat isa. Lalo na kung kaibigan mo yung taon na ito, magbigay ka ng suporta. Yung respeto din. Yes. Respeto din ang kailangan. Wag mo silang ida-down. Ipakita mo yung support mo sa kanila na okay lang yan. Masaya naman kayo. O tapos, yung enjoy iba nga, di ba, may anak, pero yung mga anak, bastos. Di ba? Yung iba nga, may anak nga, pero hindi sila ginagalang. Tapos, yung mga nakakaranas din ng naranasan namin, mga totoo yung mga couple na walang anak, lakasan nyo lang yung loob nyo, maging matibay kayo at respetuhin nyo yung bawat isa, maging masaya kayo, kayong dalawang mag-asawa. At unang-una, isentro nyo si God sa buhay nyo. Siya yung magpo-provide sa lahat ng pangangailangan natin. Yes. Sa lahat po ng mga merong pinagdadaanan at meron mga nawawalan ng pag-asa,
panoorin niyo po tong video na to dahil kami po ni Katoto napagdaanan po namin yung sobrang sakit, yung sobrang diskriminasyon ng ibang tao. Pero hindi po kami nagpatinag ni Katoto. Hindi po yun ang naging rason para maging mahina kami. Mas pinalakas namin ang bawat isa. Humingi kami ng lakas o kumuha kami ng lakas sa bawat isa para malampasan ang lahat ng pagsubok na ito. And finally, this is it, Pansit. At yung aking journey ng pagbubuntis ngayon ay isi-share po namin sa inyo. Lalong-lalo na po sa mga merong endometriosis or PCOS na tinatawag nila. Huwag po kayong mawawalan ng pag-asa. Darating at darating po yung inyong turn na kayo naman po ay mabubuntis. Opo. So, yun. Sana po nagkaroon po kayo ng inspirasyon dito sa video namin at sana marami po kayo natutunan, mga Katoto. At huwag kayong mawala ng pag-asa. Si God ang bahala sa inyo. Yes. Meron ka bang kaibigan na merong endometriosis or merong PCOS? I-share mo na ang video na to. Thank you po mga Katoto. And don't forget to subscribe, like, and share sa aming YouTube channel, RPTV. Bye-bye!